Dahil sa nalaman ay galit na sumugod si William sa probinsya nila sa Tagaytay para harapin ang mga nagaharian sa kanilang ancestral house. Akala niya ay kung sinong mga hustler ang daratnan niya. Yun pala ay ang kanyang bagong madrasta at ang anak nito na si Mia. Isang maganda, masungit at palabang babae. Nauna pa lang niyang nakita ay tila tigre na kung umasta sa kanya. At mukhang masama ang tangka nito at ng ina ng dalaga. Dahil tila balakam kami ng mga ito ang kayamanan nila at hindi siya makakapayag dun. Makakaya bang tapatan ng binata ang palaban na dalaga? Ano ang kahihinatnan ng paghaharap nila? Magandang araw, Angels. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nice home, Mommy! Imagine isang dating bahay na walang kabuhay-buhay ay biglang naging pleasant place to live in matapos mong ipa-renovate. Palagay ko ay mag-e-enjoy ako sa lugar na to. Ito na ang magiging pangalawang bahay natin, anak. Pwede na nating buuin muli ang ating pamilya sa piling ng iyong Tito Menandro. Kaya lang may napansin ako sa biyanan ng stepfather ko, ma'am. Parang galit sa atin. Magmula nang itira tayo ni Tito Menandro rito ay lagi kong nahuhuling nakatingin sa atin ng masama. Hayaan mo na lang siya. Ang mahalaga, mahal tayo ng tito mo. Gusto ko ring magsimula ng aking pagbabagong buhay sa lugar na to para ibaon ng isang nakaraang ayaw ko na ring maalala. Hinawakan siya ng inang si Teresa sa balikat. Mia, ang lahat ng sugat ay gumagaling pagdating ng takdang panahon. Maghilo man ang sugat, ayoko nang umulit na magmahal, Mami. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Walang ibang mahalaga sa kanila kundi ang kanilang sarili. Kung ganyan ang magiging kaisipan mo, para mo na ring sinabing hindi ako dapat magtiwalang muli sa iyong Tito Menandro, anak. Iba ang kaso mo, Mami. Nawala ang dad at matagal kang nagtiis ng nag-iisa. And here comes a man na nag-alok sa'yo ng panibagong pagmamahal. And I am happy for you. Sana nga ay walang maging problema sa magiging pagsasama namin ng iyong stepfather. Huwag lang tayong mamaltratuhin ng kahit na sinong kamag-anak niya at wala silang maririnig sa akin. Pero wag na wag nila tayong kakantiin. Ipaglalaban ko ang ating karapatan, Mami. Nako, ang anak ko, fighter talaga. Huwag silang magkakamaling apihin ka, Mami. Kahit na sino, hindi ko uurungan. Ehem. Mukhang nagkakaigi ang pag-uusap ng magkapatid, ah. Wika ng nakangiting si Tito Menandro. Humalik ito sa kanyang ina at sa kanya rin. Mao, binubola ka ni Tito, magkapatid raw tayo. Aba, talaga namang young looking ang iyong mami. Kaya nga ako napaibig dyan eh. Akala ko ay teenager pa, yun pala ay hindi na. Nadaya tuloy ako. Biro pa ni Menandro. Honey, mahiya ka. Wala akong kinalaman kung bakit mo ko niligawan. Ikaw yata ang masigasig. Kinikilig na reaksyon ng kanyang ina. Tuwang-tuwa naman si Mia habang pinapanood lang ang ina at tito niya. Masaya siya para sa ina na nagkaroon pa ito ng pangalawang pag-ibig. Bata pa siya nang mabiyuda ito at ito na ang nagsika para maitaguyod ang pag-aaral niya. Naging successful businesswoman sa buy and sell ng iba't ibang bagay ang kanyang ina. At nang makatapos na siya sa pag-aaral at makapagtrabaho, ay wala na silang ginawang mag-ina kundi ang mag-travel. Nakapag-ipon na ang kanyang ina para sa future niya. May malaking ipon na ito sa bangko na nakalaan sa kanya. At kahit hindi na siya magtrabaho, ay masosuportahan na ng kanilang pera ang pangangailangan nila habang buhay. Nagkakilala ito at ang kanyang stepfather sa isang business trip sa Cebu. Kaagad na nagkaibigan sa unang pagkikita pa lamang. At hindi na pinakawala ni Tito Menandro ang kanyang ina. Pinakasalan ito matapos ang 5 araw na pagkakakilala at dinala sila rito sa ancestral house nito dito sa Tagaytay. Nagandahan ang kanyang ina sa ancestral house na lubos nang napabayaan ng mga kamag-anak ni Menandro. Nagkasundo silang tatlo na ipagawa ito at gawing permanenteng tirahan. Gusto ng kanyang ina na mag-share sa gastusin sa renovation pero tinanggihan ito ni Tito Menandro. May pera pa naman raw ito at hindi dapat umasa sa kanyang mami. Samantala, ang tahanan nila sa Maynila ay pinaupahan na lamang nila sa isang kaibigan ng kanyang ina.
Nagdesisyon silang dito na manirahan at magbukas ng isang negosyo na siya ngayong pinag-aaralan ng kanyang stepfather at ina. Nako, nalilibang kayo sa pag-uusap. Tayo na sa dining room at nakahanda na ang pagkain natin. Kanina pa nakaluto si Manang Vicky. Kaya pala masakit na ang tiyan ko. It's eating time. Masayang wika ni Mia. Dapat ay diretso na siya sa Batangas buhat sa Quezon para harapin ang mga taong naitawag sa kanya ng kanyang lola Martha na gustong mangamkam ng kanilang ari-arian, subalit kulang siya sa mga pananamit. Ang plano ni William ay magtatagal siya ng ilang araw sa kanilang ancestral house para obserbahan ang mga kilos ng mga taong tinutukoy ng kanyang lola. Nagpupuyos ang kanyang kalooban. Hindi mga estranghero lamang ang pwedeng makinabang sa ari-ari ang pinundar ng kanyang ama at ng nasira niyang ina. At ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi man lang siya kinausap ng kanyang papa hinggil sa muli nitong pag-aasawa. Bagamat may tampo ang kanyang ama sa kanya, ay hindi sapat na dahilan iyon para alisan siya ng karapatan na malaman ang nangyayari sa buhay nito. Nagkasira silang mag-ama nang tumanggi siyang pamahalaan ng kanilang kabuhayan sa Batangas at ipagpilitang magtrabaho sa Maynila. Katwiran niya, hindi naman agriculture ang kurso niya para mag-ubos ng oras sa kanilang maliit na hasyenda. Iyon lang ang pinagsimula ng gap nilang mag-ama. Tinawag siya nitong walang pagmamahal sa pamilya. Dinamdam niya iyon at hindi na nagpakita sa kanyang ama, kahit na nga ilang ulit na nagpadala ito ng pasabi na gusto siyang makita nito. Aminado siya na may kasalanan rin siya. Nagmalaki siya sa ama. Pero hindi sapat na dahilan iyon para paglihiman na siya nito sa mga plano nito sa buhay, lalo na at sa pag-aasawa ang dahilan. Hindi naman sama-sama siyang tao, pero kung siyang tatanungin, ayaw na niyang mag-asawa pa ang kanyang papa. Natatakot siya na kung magkaroon ito ng bagong pamilya, ay maging problema lang nila balang araw, lalo na kung materyosa ang napangasawa nito at magka-interes sa kanilang kabuhayan. At base sa kwento ng kanyang lola, mukhang nangyari na ang kinatatakutan niya. Tingnan mo mama, nangingislap sa alahas ang mag-inang yan at ang mga damit noong anak, puro sunod pa sa uso. Talagang sila ang uubos ng pera ni Minandro. Wika ni Janet sa inang si Lola Martha. Si Janet ay kapatid ng asawa ni Minandro. Kaya nga tinawagan ko na si William, papunta na siya rito. Tanging si William lang ang pwedeng humarap sa mag-inang yan dahil anak siya ng tunay na heredero ng Hacienda del Madrid. Kailangang mawasakan kaagad ang anumang balaki nila. Baka sa kanila na mapunta ang buong hasyenda. Ganyang baliw sa kanya si Kuya Minandro. Hindi pwedeng mangyari ang mga sinasabi mo, Janet. Habang naririto ako ay hindi uubra ang mga kalukuhan ng mag-inang yan. May titingnan kaming business site ng Tito Minandro mo, Mia. Gusto mo bang sumama? Dito na lang ako, Mami. Magni-nature trip na lang ako. Okay, anong gusto mong pasalubong, anak? Pinya, Mami. Gusto kong kumain ng pinya. Sige, uuwian ka namin ng isang kaing na pinya. Mag-iingat ka ha. Huwag kang basta tatanggap ng bisita lalo na't hindi mo kilala. Bili ng kanyang Tito Minandro. Okay, Tito. Have a nice trip. Pagkaalis ng ina at stepfather, nagtungo si Mia sa balkon na matatagpuan sa backyard, kung saan ay overlooking ang Taal Lake at Taal Volcano. Nag-enjoy ang mga mata niya na pinanood ang pamosong bulkan. Napakaganda ng lugar at tunay na nagustuhan na niya ito. Sa ganda ng lugar na ito, nasabi niya sa sarili na pwede na siyang dito na tumira ng habang buhay. Tahimik na tahimik ang paligid ng sapiti ni William ang kanilang ancestral house. Nagulat siya sa napakalaking pinagbago nito. Mukhang bagong remodeled at repainted ito. Pati ang garden ay nagkaroon ng buhay. Ang dating mga tuyong halaman ay nagkaroon ng sigla at nanariwa. Nag-usbungan ang mga maliliit na bulaklak sa mga pananim nila na kay tagal nang walang bunga. Sinalubong siya ng tiyahing si Janet at ng kanyang lola Martha. Dali-daling umakyat ang binata sa elevated na bahay. Bumuglaw sa kanyang bagong kaayusan sa salas. Pati mga muebles ay bagong ayos din. Ilalagay ko muna ito sa kwarto ko, Lola. Ang tinutukoy ay ang kanyang traveling bag. Patungo siya sa kwarto niya sa bahay na yon nang hilain siya ng abuela. Hindi na riyan ang kwarto mo, Apo. Bakit ho? Inoo ko pa na yan ang anak ng madrasta mo. Ano? At nasaan ang mga gamit kong naroon? Sa pagkakaalam ko ay inilipat doon sa guest room ang lahat ng gamit mo.
Wala silang karapatang pakialaman ng room ko. Wala naman kaming karapatang pigilan ng ama mo sa gusto niyang mangyari. Napilitan siyang tumuloy sa guest room. Malaki na rin ang pinagbago nun. Nabago na ang ayos ng mga kasangkapang naroroon, pero napansin niyang bagong barnis ang mga furniture sa loob. Sadyang malaki na ang pinagbago ng ancestral na ito na huli niyang nabisita, may 2 taon nang nakararaan. Ang 2 taong iyon ay katumbas ng mga taon na hindi sila nagkikibuang mag-ama. At ngayon, sa muli nilang pagkikita ay tila magtutuos pa silang 2. Nasaan ang mag-ina na tinutukoy ninyo, Lola? Nagpupuyos ang kaloobang tanong ni William. Pakiramdam kasi niya ay siya pa ang etsyapwera sa bahay na ito. Nanggigigil na siya na makita ang mga taong tinutukoy ng kanyang lola. Shh! Huwag kang maingay at baka marinig ka. Wala rito ang iyong ama at ang bago niyang asawa. Subalit naririyan ang anak ng iyong madrasta. Anang tiyahin. Saan? Sa veranda, sa likuran ng bahay. Padabog na inilapag ni William ang traveling bag sa supang nasa guest room at umahangos na tinungo ang likurang bahagi ng bahay. Huwag magkakamali ang anak ng madrasta niya at magtapang-tapangan at makikita nito ang hinahanap niya. Aniya sa sarili. Hindi siya papayag na basta na lang may maghahari-harian sa kanilang kayamanan. Nang matanawan niya ang taong nasa veranda ay natigilan siya. Hindi niya inaasahang isang babae ang anak ng kanyang madrasta. Nakaramdam si Mia ng hindi pamilyar na mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nagpadaos-dos siya sa kinauupuang pasimano at tinangkang sinuhin ang dumating. Pero sinalubong na siya ng isang lalaki na matipuno ang pangangatawan. Magandang magdala ng damit ito. Matikas kung maglakad. Gwapo rin ito at matangkad. Sa katangkaran ay halos tingalain na niya ang lalaki. Marami sanang magagandang katangian siyang pwedeng masabi sa pisikal na anyo nito. Kung hindi nga lang nakasira sa mukha nito ang maasim at nakasimangot na mukha. Bagay na nakairita sa kanya upang makalimutan ang magagandang katangian nito. Sino ka? Tanong ni Mia rito. Baka ako ang dapat na magtanong kung sino ka. Ganting tanong nito. Kilala mo ba ang kausap mo? Pagtataray niya. Kilala mo rin ba kung sino ako? Hindi ako interesadong malaman kung sino ka. Pero dapat mong malaman na we own this house. Sa pagtataka niya ay sarkastikong napangisi ang lalaki. Huh! Ang lakas ng loob mo ang kini ng bahay na to ah. Baka wala ka sa sarili mo, miss. How dare you? Get out of this house! Get out! At malakas na sumigaw siya para humingi ng tulong. Palabasin ninyo ang taong to na nanggugulo ng pananahimik ko. Utos ni Mia sa hardinerong si Mang Ambo. Ma'am, hindi po pwede eh. Nagkakamot ng ulong wika nito. At bakit hindi pwede? Sino ba yan? Singhal niya sa hardinero. Napalunok ang hardinero. Anak po siya ni Sir Menandro. Tila matutunaw na sagot nito. Saglit siyang natigilan, pero hindi siya kinabahan. Humalukip-kip pa si Mia sa harapan nito at mataray na hinarap ang binata. May anak pala si Tito Menandro kung ganon. Hindi namin alam ng mami ko yan. At ngayong alam mo na siguro kung saan ka lulugar. Next time, huwag kang basta nang bubulyaw at magpalayas ng tao. At baka ikaw pang biglang mapalabas ng bahay. At bakit naman ako lalabas? Dinala kami rito ni Tito Menandro nang walang pumipilit sa kanya. Anong kasalanan namin ng mami ko kung tumira kami rito? Kahit na ano pang sabihin mo, wala kang lugar rito. Kaya wala kang karapatan na sitahin ako. Wala ka ring karapatang sabihan ako ng kung ano-ano. Wala akong kasalanang ginagawa sa'yo, no? Hindi pa ba kasalanan sa'yo ang ginagawa niyong pagre-reyna-reynahan sa bahay ko? Correction please. Bahay na rin ito ng mami ko, kaya bahay ko na rin to. And that means, hindi ka na nagsusolong nagmamay-ari ng bahay na to. At ano ang ibig mong sabihin? Well, ganito lang yun kasimple. Dito na kami nakatira, at hindi mo na mababago ang katotohanan yun. Pangaasar ni Mia. Alam naman niya na wala silang karapatan sa bahay na ito when it comes to rights ang pag-uusapan. Kaya lang, ang sama naman ng lalaking ito para pagbintangan silang mag-ina na mangangamkam ng bahay na ito. Nakataas ang kilay na tinalikuran niyang binata. Diretso siya sa kanyang kwarto at doon nagmuni-muni. Walang ipinagtapat ang kanyang stepfather na may anak na pala ito. Buong akala nilang mag-ina ay nag-iisa na itong naninirahan sa ancestral house.
Gayunpaman, walang makakapagpabago ng kilos na gagawin niya sa bahay na ito. Kahit na nga nanariyan ang tunay na anak ng kanyang Tito Menandro, ay hindi siya mapipigilan nito na umastang anak ng may-ari ng hasyenda. Akala niya ay magugulat niya ito. Magulatan na lang kami. Inis na wika pa ni Mia sa sarili. Sobrang taray ng babaeng yun parang tigre. Napapailing na wika ni William habang nakatunghay sa malawak na lake. Sa mismong kinaroroonan kanina ng supladang babae siya nakatayo. Talagang magugustuhan ng babaeng iyon dito. Maganda at tahimik ang lugar. Bukod pa sa napaganda na pala ng kanyang ama ang kanilang ancestral house. It's now a pleasant place to live in. Pero kung inaakala nilang magtatagumpay sila sa pagtira rito ay nagkakamali siya. Banta niya sa isip. Mia po ang pangalan niya, Sir William. Wika ng kusinerang si Aling Elena. Mia? Ulit niya. Kaya pala matapang, tunog pala ba ng pangalan? Sandali nga po pala, sir. Oras na ng merienda ni Ma'am Mia. Nagpapaluto po siya ng banana Q at nagpapahanda ng iced tea. Sandali lang, gusto ko ring magmerienda. Gusto ko ay piniritong kamote kung meron. At kung pwede yung medyo sunog iced tea na lang rin ang katerno. Bakit ho sunog? Di mapait yun. Basta, gusto ko sunog. Sige po sir, sandali lang po ihanda ko ng merienda nyo ni ma'am. Napapangising sinunda ni William ng tingin ng kusinera. Isa ito sa naiisip niyang paraan para masira ang katahimikan ng Miyang ito. Ang asarin nito hanggang sa maisipang umalis sa bahay nila. Hinintay ni William na makaluto si Aling Elena. Nang makaluto at makapaghain ay ipinatawag niya si Mia. Habang tinatawag nito si Mia, kinuha niya ang nilutong banana Q at saka ang iced tea at pumasok sa kanyang kwarto. Doon niya kinain ang meriendang sadyang nakalaan para sa dalaga. Parang nakikinikinit ako na ang asar sa mukha ng tigresang yun. Gutom na nga ako, Aling Elena. Nagutom ako sa inis sa anak ni Tito Menandro. Hindi ko akalaing may anak pala siyang walang puso. William ang pangalan niya, ma'am. William? Mukhang mayabang pangalan pa lang. Si ma'am nagpapatawa. Mabait po si sir. Pero hindi ako natutuwa sa kanya. Nakakainis siya. Ang sarap niyang sapakin. Nakarating sila sa kusina. Halos magmadali na si Mia para makakain ng banana Q na ipinaluto sa kusinera. Isang linggo na siyang napapaibig na kumain nito pero laging hindi natutuloy. Subalit na wala ang tuwa sa mukha niya nang ang inaasahan niyang banana Q na sasalubong sa kanya ay biglang naglaho. Sa halip, sunog na kamote Q ang inabutan niya roon. Akala ko ba banana Q ang niluto ninyo? Sita niya sa kusinera. Ma'am, talaga naman pong banana Q ang niluto ko eh. Niloloko mo ba ako, Aling Elena? Bakit kamote Q itong naririto? Hindi ko po alam. Napapakamot sa ulong sagot nito. Nang mula kung saan ay lumabas si William. May dalang isang tray at stick na lang ng barbecue ang naroroon. Aling Elena, ang sarap-sarap naman ng banana Q na niluto ninyo. Busog na busog ako. Nakangiti pa na wika ng binata. Napangiwi naman si Aling Elena. Umusok naman ang bumbuna ni Mia sa narinig. Ang mayabang na to at kinain pang merienda ko. Bakit mo pinakialaman ang banana Q na yun? Hindi naman para sa'yo yun. Inis na wika ng dalaga sa binata. Sorry Mia, nagbago kasi ang isip ko eh. Yung kamote Q sana ang sa akin pero natakam ako sa banana Q. Kung gusto mo, kainin mo na lang yung pinaluto ko. Ewan ko sa'yo, hindi ako kumakain yan. Bulyaw niya. Pinagtawa na naman siya ng lalaki. Para saging lang ang inagaw ko sa'yo ay ganyan na ang asal mo. Paano kung bahay at lupa na kaya ang kunin ko sa'yo? Walang koneksyon ng bahay at lupa sa pagkain ko na pinakialaman mo. Saging lang pinag-interesan mo pa. Ma'am, wag na po kayong magalit. Ipagluluto ko na lang po kayo ng iba. Kinakabahan na wika ni Elena. Ayoko na, Aling Elena. Nawalan na ako ng gana. Paasik na sagot ni Mia at halos tunawin sa galit na inirapan si William. Nagpupuyos ang kaloobang nagbalik siya sa kanyang kwarto at nakahalukip-kip na nagpalakad-lakad roon. Mukhang guguluhin ng taong ito ang pananahimik nilang mag-ina. Hindi siya nakatiis at tinawagan ng ina sa cellphone. Kailangang umuwi na kayo ni Tito Menandro, Mami. Ang mayabang na lalaking yun ay nandito sa bahay at nanggugulo. Inaabala niya ako, Mami. Wika pa ni Mia sa ina. Sino? Tanong ng kanyang ina.
Ang anak ni Tito Menandro, William ang pangalan. Saglit na nawala ang boses ng ina. Marahil ay kinausap ang kanyang stepfather. Anak, pauwi na kami. Sabihin mo kay William na parating na ang kanyang papa. Ayokong kausapin ng mayabang na yun, Mami. Naiinis ako dun. Dua say, bilin iyan ng Tito Menandro mo. Nagpuyos na naman ang kalooban niya. Nagtipon siya ng lakas ng loob at saka lumabas ng kwarto. Inabutan niya si William na nakatayo sa bakuran at wari ay pinagmamasda ng malawak na lupain ito. Nakapamaywang na pumwesto siya sa punong hagdan. Lalaki! May pinasasabi ang papa mo. Pauwi na sila ng mami ko. Sigaw niya rito. How come nalaman ng papa ko na naririto ko? Nagsumbong ka, no? Oo, nagsumbong ako sa mami ko na ginugulo mo ako. Mataray na wika niya at padabog na tinalikuran ito. Naiiling naman na napangiti si William. Mukhang mahihirapan siya na paalisin ng dalaga sa bahay nila. Ang tapang kasi. Maganda nga, mukha naman laging may dalaw kung umasta. Napangiti na wika niya sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.